oportunidad para sa mga Pinoy na gusto magtrabaho sa Taiwan. Hindi kasi nagustuhan ng Taiwan ang pagpapadeport ng Pilipinas sa 14 nilang kababayan na ibinalik sa China. Ibalita mo, Beverly Natividad. Sa di pagkakaintindihan ng Pilipinas at Taiwan, mukhang mga OFWs ang mapaparusahan. Nanganganib ang deployment ng mga OFW sa Taiwan dahil maghihigpit na daw ang bansa sa pagpapapasok ng mga OFWs doon. Disyembre nang ipadeport ng Pilipinas ang 14 na Taiwanese sa kaso ng swindling. Sa halip kasi na sa Taiwan pauwiin, dineport sila sa China bilang pagsunod ng Pilipinas sa One China policy. Nitong linggo, nag-anunsyo na ang Taiwan, babawiin na nito ang kinatawan sa Pilipinas at hihigpitan ng visa regulations para sa mga OFWs. Nanindigan naman ang Malacanang sa issue dahil labas daw ang Pilipinas sa issue sa pagitan ng Taiwan at China. If they want to lodge a formal complaint, it should be done with the DOJ as si OIC Ledesma has said. And kung meron pa po silang ibang involvement or kailangan po nilang i-thresh out, it really should be between them. Ang Taiwan ang isa sa mga suking recruiter ng mga OFWs, lalo na ng mga domestic helpers. Higit 70,000 ng mga Pinoy workers ngayon sa Taiwan ang nagpapadala ng mga remittances taon-taon sa bansa. Karamihan dito mga domestic helpers. Noong 2010, umabot sa higit $100 milyong ang naipadalang remittances ng mga Pinoy workers sa Taiwan. Beverly Natividad, News 5. Tumulak na papuntang Amerika si pound-for-pound King Manny Pacquiao at asawang si Jinky kagabi. Pero hindi po yan para mag-training para sa laban nila ni Shane Mosley. Ang destinasyon ni Pacman abay sa White House sa mismong imbitasyon ni US President Barack Obama. Ibalita mo, James Beltran. Agad na pinagkaguluhan ng fans sa Sarangani Congressman Manny Pacquiao nang dumating siya at ang asawang si Jinky sa NAIA Terminal 2 kagabi. Espesyal daw ang biyaheng ito na mag-asawa dahil importanteng appointment ang dadaluhan nila sa Amerika. Ang ka-meeting lang naman nila, walang iba kundi si US President Barack Obama. Excited raw ang mag-asawa sa White House trip na nauna na naudlot dahil sa laban ni Pacman kay Antonino Margarito noong Nobyembre. Pakalaking bagay para sa amin na imbitahan kami at saka makita siya in person. So, masaya kami. Pero hindi lang simpleng idol fan meeting ang mangyari dahil gusto raw ni Pacman na mapag-usapan kung ano may tutulong ng Amerika sa kanyang probinsya. Well, bahala na kung anong mapag-usapan namin. Siyempre, unang-una dyan yung kung ano may tulong niya sa Pilipinas. Maliban sa pagbisita sa Washington DC, magiging abala rin si Pacman sa promotional tour ng kanyang laban kontra kay Shane Mosley. 6 na iba't ibang syudad sa US ang pupuntahan niya sa 6 na araw. Pero pagkatapos ito, mapapasabak daw uli sa training ang pound-for-pound king sa Baguio City pagbalik niya sa Marso. Aminado siya, malupit na kalaban si Mosley. Si Mosley, hindi natin pwedeng i-underestimate, magaling na boksingero. Sa experience, talo tayo. Malakas din at champion din. Matapos ang training sa Pilipinas, babalik muli si Pacquiao sa Amerika sa Abril para doon magsanay bago ang welterweight title fight nila ni Mosley sa Las Vegas. James Beltran, News 5. Hindi binigo ng national football team na Ascals ang libu-libong kababaeng nanonood sa Panaad Stadium. Pinadapa ng Ascals ang Mongolia Blue Wolves sa qualifying match ng AFP Challenge Cup. Mula Bacolod, ibalita mo, Chikiroa Puno. Ang goal ni Ascals midfielder Chifi Caligdong ang bumuhay sa 18,000 manonood sa laban ng koponan kontra Mongolia sa qualifier ng AFC Challenge Cup sa Panaad Stadium sa Bacolod. Patapos na ang first half ng laro nang ipasok ni Caligdong ang bola na idinaan pa sa pagitan ng dalawang paa ng Mongolian goalie. Hindi tinantanan ng mga strikers ng Ascals at buong gabing dinobol at triple team. Naging pisikal na rin ang laban, isa-isang nagbagsakan ng mga player hanggang 9 na lang ang natira sa panig ng Mongolia. Dahil sa mga injury, nadagdagan ng 3 minuto ang 90-minute regulation time. Segundo na lang ang nalabi sa final half bago lumusot ang banana kick ni Still Young Husband at umiskor ng isa pang goal. Sa sobrang tuwa ni Young Husband, napatumbling pa siya. Saya! Saya talaga! Sino hero mo? Sino hero mo? Young Husband, Phil! Ano masasabi niyo sa laro na Aska? Okay, saya. Great! At bago pa naglabasan ng fireworks, nagpasabog na si Phil Young Husband sa last second ng laro para sa isang goal to finish with a 2-0
Mula dito sa Panaad Stadium, Chikiro Puno, News 5. Narito ang iba pang balita. Dagdag singil sa pasay sa MRT at LRT tuloy pa rin sa March 1, sabi ng DOTC. Higit 2,000 motorista na huling lumabag sa 60 km/h speed limit sa Commonwealth Avenue. Bilang ng mga Pinoy na nagugutom, kumunti na nga ba ayon sa National Statistics Board? At mainit na panahon mararanasan na muli sa Metro Manila ayon sa Pag-asa. Rafi, diretso na tayo sa ating kwentong kakaiba. Okay. Nakakabilib ang nagawa ng dalhin sa YouTube ang demo video na ito matapos i-upload. O diba? So that means, Rafi, it's going to, hindi na siya magiging matigas in a few hours or in a few, so pwede niyang kainin. Hindi na pwede. So, Carbolog. kita mo, pinapalo nga sa mesa, hindi man lang... Hindi na. It will remain that way. O diba? Maganda yung paluin yan sa mga ulo ng mga... Yung mga matitigas sa ulo, o diba? Dahil mga abusado at mapangaping mga... dangerous yan. Kasi Police. syempre hindi siya magmumukhang dangerous weapon. Diba? Sasabihin na niya, baon niya. Diba? Yan. At yan ang kalating oras ng balitang puno ng sahog at tama ang timpla. Makisalo ulit bukas alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat.